Sinambot ni Melanie ang flying kiss na pinalipad ni Denver sa direksyon niya bago idampi iyon sa kanyang mga labi. "Corny mo," natatawang sabi niya. Paalis na ito patungo sa klinika. Sabado noon at wala siyang pasok. Mula nang umuwi na roon ang kanyang ina ay pigil na ang mga harutan at lambingan nila ni Denver. Nagagawa lang nila iyon kapag wala sa paligid ang kanyang ina. Takot na takot siya noong araw na madatnan nilang naroon ito sa bahay. Akala niya ay nabisto na nito ang relasyon nila ni Denver. Nakalimutan niyang tingnan ng cellphone niya. Nawili siya sa pakikipag-usap at pakikipagbiroan kay Denver. Marami na pala itong missed calls at text messages na naka-silent mode na cellphone niya. Pero mas masarap pa rin yung totoo, aminin mo. Piling sabi nito. Nasa labas pa rin ito ng kotse nito. She smiled at him demurely. Napapahalakhak ito. Umalis ito sa tabi ng kotse at nilapitan siya. Napaatras siya. Alam niyan tiyak na manghahalik ito. "Si Mommy," anas niya. "Baka makita tayo ni Mommy." Frustrated na napakamot na lang ito sa batok. "I'll kiss you in my dreams na lang, French." Pinandilata niya ang mga mata nito. "French bread ang pasalubong ko sa iyo mamaya. Bakit mo ba ako tinatawag na unggoy dyan?" Puno ng kapilyuhang apela nito. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makaalis na ito. Kahit nag-iisa lang siya, kapag naiisip niya si Denver at ang mga kabalbalan nito ay natatawa siya. Ngunit nakakaramdam siya ng pangamba sa kailaliman ng puso niya. Paano mag-react ang kanyang ina kapag nalaman nitong may relasyon sila ni Denver? Tiyak na pagbabawalan sila nito na ipagpatuloy iyon. Worse, baka palayasin ito si Denver sa bahay nila. Parang sagot sa pangamba niya, biglang nag-text si Denver. "Let us leave for today. Forget your worries. Let tomorrow deal with it. I believe in us. Let's look forward to a happy ending. I know there will be no one." Napangiti siya. Kung sana lang, kasing positibo siya nito. "Wala rito si Denver?" tanong ni Melanie kay Shannon. Nag-text sa kanya ang binata na siya na ang dumaan sa klinika nito at hindi raw siya nito masusundo. Babalik kasi sila sa dance studio ni Madam Veronique nang hapong iyon paglabas niya ng opisina. "Kaalis lang niya," sagot ng babae. "Ipinagbilin ka nga niya sa akin. Ako muna raw ang bahala sa'yo. May emergency kasi dun sa kabayo noong taga-farm na sumundo sa kanya." Isinenyas nito sa kanya ang sofa sa reception. Umupo siya roon. "Matatagalan kaya siya ron?" "Hindi siguro. Baka turukan lang niya yung kabayo at turuan ng may-ari kung anong proper care na gagawin sa kalagayan ngayon ng hayop nila." Inabot ni Tao magazines at photo album sa ilalim ng coffee table. "Here, magbasa-basa ka muna habang hinihintay mo siya." "Salamat." Iniwan siya nito at bumalik ito sa dinatnan niyang pasyente roon. Nag-text muna siya kay Denver na naroon na siya sa klinika nito bago niya dinampot ang photo album. Bubuklatin na sana niya iyon nang muling lumapit sa kanya si Shannon at kinuha ang photo album. "Sorry Melanie ha, personal album ko kasi ito at confidential. Hindi ko alam na napahalo pala sa mga magazines." Napamata na lang siya nang umalis ito na bitbit ang album. Parang may mali. Bakit parang natakot bigla si Shannon na makita niya ang nilalaman ng photo album? Nagbuklat-buklat na lang siya ng magazine. Hindi pa siya gaanong nagtatagal doon nang balikan na naman siya ni Shannon. "Melanie, fever naman oh. Kailangan ko kasi sumaglit muna sa ATM dyan sa kabilang street. Baka kasi dumating yung last na pasyente nagpapa-appoint ngayong araw. Pwedeng pakisabi sa kanya na hintayin lang niya ako sandali." "Okay, sige." "Naku, salamat. Gusto ko kasi makaalis din kaagad mamaya. Thank you talaga ha." Lumabas nga ito ng klinika. Nang wala na ito ay naisip niya ang photo album na inagaw nito kanina. Na-curious talaga siya na buklatin iyon. Nagtungo siya sa mesa nito. Nakita niyang nasa loob ang iyon ng rack sa ibabaw. Nagtatalo ang loob niya kung bubuklatin iyon
o padadaig siya sa sinasabi ng konsensya niya na mali ang gagawin niya. Ngunit nanaig ang curiosity niya. Kinuha niya ang album at binuklat iyon. Nagulat siya sa nakita. College album pala iyon ni Shannon at ni Denver. At sa ayos ng mga ito ay hindi may pagkakamali na mag-on ang dalawa. Sinakmal ng selos ang dibdib ni Melanie sa nakita niya. May mga post doon na magkayakap sina Denver at Shannon. Mayroong nakahiga si Denver sa kandungan ni Shannon. May kuhang akma maghahalikan ng mga ito na parang kuha ng mga artistang magkaka-love team. Ibinalik agad niya ang album sa rack at bumalik siya sa kanyang upuan. Sumagap siya ng hangin. Parang puputok ang dibdib niya sa sama ng loob. May relasyon pala ang mga ito. Kaya pala mas pinili ni Denver na doon magtayo ng klinik kaysa sa Batangas. Pero bakit pa siya niligawan nito? Bakit pa siya nito ipinakilala kay Shannon? Napamulagat siya at tumawang ang mga labi nang maisip ang mga posibilidad. Pinaibig siya ni Denver bilang ganti sa hindi niya pagtanggap sa pamilya nito mula nang ikasal ang kanyang ina sa ama nito. Posible rin na gusto lang nitong makuha ang loob niya. Pinaibig siya nito para kunin ang loob niya at tiwala. Sa gayon ay madali na itong makukuha ang maliit na kayamanang ipinamana sa kanya ng namayapa niyang ama. Kasama na ang bahay nila. Tama, mas malaki ang posibilidad na huli niyang naisip. Napailing siya. Isinubsob niya ang mukha niya sa kanyang mga palad. Melanie? Nag-angat siya ng tingin. Naroon na sa harap niya si Denver. What's wrong? Masakit ba ang ulo mo? Oo nga eh. Biglaan lang. Pagdadahilan niya. Pigil-pigil niya na pumatak ang mga luha niya. Naku, huwag na pala tayo magpunta sa dance studio. Umuwi na lang tayo para makapagpahinga ka na. Mabuti pa nga siguro. Total umaarte ka lang naman pala the whole time na gusto mo ako. Sobrang sakit ang ginawa mong to, Denver. I trusted you. Sa kotse, habang pauwi sila, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilagay sa kanyang noo ang isang kamay niya. Iniisip niya kung ano ang gagawin niya ngayon na nalaman niya ang lihim ni Denver. Wala siyang mapagdesisyonan. Magulong-magulong isip niya. Inalalayan pa siya ni Denver habang papasok sila sa bahay. Magpoprotesta sana siya ngunit pinagtiisan na lang niya. Ayaw na muna niya makipag-usap dito. She could not wait to get inside her room. Napatingin siya rito nang sumunod pa rin ito habang sa loob ng kanyang kwarto. Hihilutin ko muna ang ulo mo para maginhawaan ka. Anito. Wag na, itutulog ko na lang to. Tanggi niya. Makakaya pa ba niyang hayaan itong imasahe ang ulo niya? I insist, I promise you, magiginhawaan ka. Sige na, mahiga ka na. Ano bang pwede niyang sabihin dito para lang iwan na siya nito roon? Ano bang pagtanggihan pwede niyang gawin nang hindi ito manghinala na may alam na siya sa relasyon nito kay Shannon? Ngunit wala siyang maisip. Sa huli, pinagtiisan na lang niya ang menstruation nito. Sa kabila ng masarap na pagmamasahe ni Denver sa ulo niya, ay matagal bago siya nakatulog. Kusang pumatak ang mga luha niya nang wala na ito. Bakit pa siya nagpapakagagat na hulog agad siya rito? Isang malaking kasinungalingan lang pala ang kabaitan nito sa kanya at pagpapakita ng pagmamahal. Kinaumagahan, nagising siya sa mga katok ng kanyang silid. Sumugaw roon ang nakangiting si Denver. Bit-bit nito ang isang breakfast tray na naglalaman ng almusal. Good morning, breakfast in bed para sa prinsesa kong maganda. Napakagatlabi siya. Ngayong nakatulog na siya at napawi na ang pag-iyak niya, hindi yata niya kayang tanggihan ito. Mahirap pahindian ito lalo na sa ayos nito ngayon. Bagong paligo ito, bagong ahit at nalalanghapan niya ang bango ng men's soap na ginamit nito. I don't feel like eating right now. Come on, kailangan mo mag-almusal na. Tanghali na't hindi ka pa nakakapag-umagawahan at kapaghapunan kagabi. Ibinaba nito ang breakfast tray sa isang panig ng kama. Pagkatapos ay umupo ito sa ibabaw ng kama at umakmang susubuan siya.
tumanggi pa rin siya. Tinitigan siya nito. What is it, princess? Kagabi pa kitang gustong usisain. Alam ko may problema ka. Ano ba yun? Umiling-iling siya. Sige na, tell me. It's nothing. Melanie, hindi ako mapapanatag hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang problema. Ngayon na ba ang tamang oras para kumprontahin niya ito? She squared her shoulders and started to open her mouth. Ngunit hindi niya magawang isang tinig ang nais niyang sabihin. Sa komedor lang ako kakain. Sa halip ay nasabi niya. Bumuntong hininga ito. Lumapit pa ito sa kanya at niyakap siya. Kung ano man ang problema mo, I want you to share it with me. Nandito lang ako para sa iyo, Melanie. Gusto kong isipin mo lagi na kakampi mo ako. I'll do anything in this world just to make you happy. Anything, Melanie. Just so I can see a smile in your eyes when you look at me. Ang sarap sanang isipin kung totoo ang mga sinasabi nito. Nararamdaman niyang dinadampian nito ng halikan noon niya at sentido. Napasagap siya ng hangin. Kung magpapatuloy ito sa ginagawa nito, baka makalimutan niyang bigla ang sakit na namamahay ngayon sa puso niya dahil sa panluloko nito. Baka bigla siyang umasa na mali pa lang natuklasan niya na ibang taong nasa pictures at hindi itong sangkot doon. Nang bumaba ang halik nito sa talukap ng mga mata niya hanggang sa makarating iyon sa kanyang mga labi, tuluyan niya nakalimutan na magprotesta. Bakit ba ganito ang ginagawa sa kanya ng lalaking to? Hindi naman siya dati ganito, kababa at kailangan mamulot ng peking pagmamahal mula rito. Ma-pride siyang tao. Bakit ngayon para siyang asong gutom pati? At parang hindi tunay ang pagmamahal nito. At dama pa rin niya ang laki ng pagmamahal niya rito. This is crazy. Paulit-ulit na sinasabi ng isip niya. Hindi nga lang niya mapasunod ang puso niya. Diyos ko, anong sasabihin nito? Gulat na naitulak niya si Denver. Dahil naroon at nakaharang sa pinto ang shock na anyo ng kanyang ina. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.